Narito na ang mga trending na kwento sa mundo ng social media. Paspit, wagi ng Best in Show sa National Cat Show sa Davao City. Dating nanlilimos sa lansangan, taas noong nagtapos ng kolehiyo sa Ateneo de Manila University. Proteksyon ng nalalabing 43 heritage trees sa Metro Manila, ipinanawagan ng DENR-NCR. Pinoy Runners, kumasa sa Strava Fridge Trend. Mood-based food finder website, likha ng isang Pinoy. Powerbank ng isang babaeng pasahero, sumabog sa Rojas Airport sa Capiz. At babae na mula Amerika, 7 taon nang may sinus infection dahil sa pag-utot ng kanyang ex-boyfriend sa kanyang muka. Iba't ibang mga nagva-viral na kwento na naman ng ating pag-uusapan. Mga trending sa social media na tiyak hindi lang nakakaaliw, kundi maaaring kapulutan din ng aral at kung minsan ay makabagbag damdamin din. Kasama ang buong person ng DZRH TV, ito ang TNVS, Trending and Viral Show, na kandang kumpletuhin ang buong kwento. Masaya, malungkot o isyong pambayan man yan, sagot na namin ng inyong tanghalian. Ako po ang inyong lingkod, Arnold Herrera ng DZRH TV, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Para sa ating unang trending story, isang pusang Pinoy o Puspin ang nanalong Best in Show sa kauna-unang National Cat Show na ginanap sa isang mall sa Davao City. Ang naturang kompetisyon, dinaluhan ng mga certified cat lovers. Bit-bit ang mga alagang pusa na iba't iba ang breed. Ang mga kaganapan sa first ever Mindanao's National Cat Show, tinutukan ni Rose Babiera. And our lucky judges is Cesarine, and his winner is number 34. Congratulations! Ibinida ng isang pusang Pinoy ang galing ng mga puspi nang masungkit ang titulong Best in Show sa household category ng kauna-unahang Mindanao's National Cat Show na ginanap noong 19 ng Hunyo sa isang mall sa Davao City. Ang naturang event ay inorganisa ng World Cat Federation and Society of Feline Enthusiasts of the Philippines. Dinaluhan ito ng mga cat lovers. Bitbit ang kani-kanilang mga alagang pusa na iba-iba ang lahi o breed, magkakaiba ang itsura, laki at kakayahan. At sa naganap nga na kompetisyon, nagwagi si Dongsky ang 2 anyos na puspin bilang Best in Show. Si Dongsky ay isang rescued pet mula sa Animal Rescue Rehabilitation and Fostering o ARF, isang non-governmental animal shelter sa Binugaw, Toril sa Davao City. Sa video na pinost ni Marites Batacan, founder ng ARF, binanggit pa nito na medyo na-stress ang pusa dahil hindi ito sanay sa ingay at tugtog sa mall. Pero gayunpaman, marami ang nakyutan kay Dongsky dahilan para sa huli, siya ang makakuha ng titulo. Para sa DZRH TV, ito si Rose Babiera. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Para sa ating next viral story, against all odds, tila sinakluban man ng langit at lupa, iniwan ng magulang, namamalimos sa murang edad at nanirahan kung saan-saan. Iginapang ng binatang si Eugene ang kanyang pag-aaral at nakapagtapos pa sa prestiyosong Ateneo de Manila University. Mag-isa man sa buhay, hindi ito naging hadlang para sa pagkamit ng kanyang mga pangarap. Ang aking eksklusibong panayam kay Eugene de la Cruz, panoorin sa report na ito. 2019, 2021 at 2025. Sa likod ng ngiti ng binata tubong Leyte na si Eugene sa graduation photos na ito, nagtatago ang masalimuot na kwento ng hirap at pagbangon. Sinong mag-aakala na ang graduate na ito mula sa prestiyosong Ateneo de Manila University ay dati lang namamalimos sa mga lansangan ng Maynila? I gave up on myself like multiple times already. Maybe because like I always pray to God na parang Lord, bakit po kailangan ko ma-experience yung mga ganito? Lord, bakit po parang ay Lord, kung kukunin niyo na po ako, parang I wouldn't complain at all. Kasi sabi ko,
parang hindi ko na po alam if mabubuhay pa po ako kinabukasan. Kasi nga parang gutom na gutom ka, uhaw na uhaw ka. Sa murang edad na 12, sinalo ni Eugene ang bigat ng pagiging produkto ng isang broken family. Naging palaboy, pinagkakasyang isang pirasong pandesal sa buong araw at naliligo at naglalaba sa mga pampublikong palikuran. Kaliwat kanan ng mga raket sa pagsasayaw at pagtuturo para lang maitawid ang mga pangangailangan. Pero sa gitna ng kanyang masaklap na buhay, may sumilip na pag-asa. It was me winning an MTAP competition nung grade 7 po talaga against one of the most prestigious high school in our province po at that time. Para pagkakita ko sa question, yun yung sagot. Parang gano'n. Pinasulat ko po sa teammate ko and we ended up being the only team who got it right. So we won first place and I didn't know how big of a deal it was until we went home. Ultimately, yung municipality po namin so proud. Even the mayor announced it. Kalaunay, naging daan din ang munting tagumpay na ito para sa tiwala at kumpiyansang ibinigay sa kanya ng Ateneo. I was a freshman po. Parang at first I was really hesitant because common connotation, quote unquote, Ateneo is an elite school. But ultimately, I'm just beyond grateful po sa mga classmates ko, sa mga professors ko, sa mga organizations sa sinalihan ko, Ateneo Economics Association, Gabay, Loyola Gaming Company of Ateneo Dancers, and also the officers that helped me for my positioning in the Ateneo. Sa kanyang viral Facebook post, masayang ibinahagi ni Eugene na sa kabila ng kanyang estado sa buhay, pinaramdam sa kanya ng Ateneo na siya ay mahalaga. I think I thank all of the people who believed in me, the Hilongos National Vocational School family, my classmates, my friends, Tita Lotlot, Lola Aurea, my mother's side, my father's side even, my mga pinsan, Achis, Tito, Ninong, Ninang. Ultimately, I just want them to know that I'm beyond grateful for all of the help that they've given me and that I wouldn't be here today without them. Nagtapos si Eugene sa honors program ng kursong Bachelor of Arts in Economics. Bit-bit din ang pagkilala bilang honorable mention. Gayon din para sa third best undergraduate thesis in Economics. Sa ngayon, nagtatrabaho siya sa renewable energy sector bilang isang portfolio management analyst at kasalukuyan ding nag-iipon para magkamit ng master's degree at ng kanyang sariling bahay. Ano bang mensahe mo para sa mga iba ding kabataan na nanggaling din sa isang broken family? I may not promise that life would be easy, but at the end of the day, if you think that no one is believing in you, no one is loving you, or no one is supporting you, then let my voice be that voice. Let it serve as a reminder that kung wala na naniniwala sa inyo, nandito ako na patuloy kayong ipagdarasal, patuloy na maniniwala, magmamahal, at susuporta sa inyo, whatever your endeavor is. So, yeah, padayon lang. Para sa DZRH TV, ito si Arnold Herrera. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Sa ating next trending story, nang dahil sa mga nagtataas ang gusali sa Metro Manila at kabi-kabilang mga daan, sino pa ba ang nakakapansin sa mga itinilagang heritage trees sa mga syudad? Ngayong Philippine Environment Month, muling nagpapaalala sa publiko na protektahan ang 43 nalalabing heritage trees sa NCR, gayong maituturing din ito bilang ecological treasure. Kung bakit, alamin sa trending report ni James Galange. Kasabay ng pagdiriwang ng Philippine Environment Month ngayong Hunyo, muling nagpaalala ang Department of Environment and Natural Resources National Capital Region o DENR-NCR na pangalagaan ng mga natitirang heritage trees sa Metro Manila. Ayon sa kagawaran, napabayaan na umano mga kinilalang natural monuments ng bansa dahil sa pag-usbong ng komunidad at dulot na rin ng mga nagdaang kalamidad. Ang mga punong ito ay hindi lamang ding sinubok ng panahon kundi naging piping saksi rin ng ating kasaysayan na naging matatag sa kabila ng naganap na digmaan at pagbabago sa bansa. Sa kasalukuyan, mayroon na lamang 43 heritage trees kabilang na ang puno ng Sampalok sa Project 3 Barangay Amihan, Quezon City. Kaya naman kasabay nito ay nilunsad din ng DENR-NCR ngayong buwan ang inisyatibo nitong muling ibalik ang green environment spaces sa Kamaynilaan tulad ng mga mini forest, parks at pocket gardens.
habang sisimulan naman ang naturang inisyatiba sa mga paaralan, opisina ng gobyerno at mga bakanteng lote. Ayon kay Soling Pagtayo noong 2021, napag-alamang nasa 28.48% green space area ng NCR, tumaas na mahigit 70% sa naitaang 12.08% noong 2015. May 5 heritage trees naman na matatagpuan sa Caloocan, 4 sa Pasig, 2 naman sa Pasay, San Juan, Marikina, Mandaluyong at Makati City, habang tig-1 naman sa Taguig, Valenzuela, Parañaque, Muntinlupa at Pateros City. Para sa DZRH TV, ito si James Galange, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Sa ating sunod na istorya, kung ikaw ay tambay sa social media, siguradong napansin mo na rin ang transition ng ilang mga Pilipino patungo sa healthy lifestyle. Marami na kasi ang nasa kanilang tinatawag na runner era. Isa sa mga sumisikat na ebidensya nito ang viral na Strava Fridge trend sa TikTok, kung saan makikita ang mga runner na ipinapakita ang kanilang mga running stats sa nakakaaliw at kakaibang paraan. Panoorin natin ang iba't ibang mga entry sa report ni Millie Borja. Kapansin-pansin na ang pagiging health conscious ng ilan sa mga Pinoy dahil halos karamihan ay nasa kanilang running era na. At kung matagal ka na sa TikTok, malamang ay nadaanan mo na ang tinatawag na Strava Fridge trend. Isang viral trend kung saan ipinapakita ng mga runner ang kanilang mga running statistics sa pinaka-creative na paraan. Karaniwang makikita sa mga video ang isang pawisang runner na papasok sa sari-sari store o convenience store, kukuha ng malamig na tubig o energy drink, pagsarado ng pinto ng refrigerator, lalabas sa screen ang Strava stats, ilang kilometro ang tinakbo, gaano kabilis, at ilang calories ang kanilang na-burn. Sa sobrang ganda ng execution, umabot na sa daan-daang libong hanggang milyong views ang ilan. Sa Pilipinas, marami lang sumasali sa trend mula sa casual weekend runners hanggang sa mismong mga atleta. Rocks on my fingers like a nigga wife me. Got another shorty, shit ain't nothing like me. About to catch another fight. Apple bottom make him wanna bite. Rocks on my fingers like a nigga wife me. Got another shorty, shit ain't nothing like me. About to catch another fight. Apple bottom make him wanna bite. Rocks on my fingers like a nigga wife me. Got another shorty, shit ain't nothing like me. About to catch another fight. Apple bottom make him wanna bite. Ang Strava ay isang fitness app at social network para sa mga athlete. Ginagamit ito para i-record ang takbo, bisikleta, paglangoy o iba pang uri ng ehersisyo at mabahagi ito sa iyong feed. Nagsimula noong 2009, may higit 150 million users na ang Strava sa higit 185 countries. Sa Pilipinas, patok ang Strava sa mga running spot tulad ng UP Diliman, Ayala Triangle, BGC, CCP Grounds at iba't ibang lungsod na may running clubs. Sa huli, hindi lang ito tungkol sa video o views. Para sa maraming Pinoy runners, ito ay pagdiriwang ng kanilang progress. Para sa DZRH TV, ito si Millie Borja, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Sa susunod na trending balita, ikaw ba ay hirap mag-isip ng kakainin na madalas ay nakadepende sa iyong cravings o taste buds? Isang food finder website kasi ang nilikha ng isang Pinoy para tulungan kang mag-decide kung ano ang gusto mong kainin depende sa iyong mood. Kung paano ito, alamin sa report ni Dustin Bayo. Ibinahagi sa social media forum platform na Reddit ng isang Pinoy ang kanyang nilikhang food finder website na nakabase sa iyong kasalukuyang mood o nararamdaman. Para sa Reddit user na may username na Optics, ito raw ay bunga ng boredom at sa ilang pagkakataon na hindi nito alam ang naisang kainin. Kung kaya naisipan na lamang nitong bumuo ng mood-based Filipino food finder na may pangalang Mood, anong ulam? Sa naturang website, magsasagot lamang ng user ng isang quiz na may 10 tanong patungkol sa kanyang kasalukuyang nararamdaman na karaniwan ay masaya, malungkot at stressed. Pagkatapos sagutan, ay lalabas namang food recommendations na maaari mong kainin. Ayon sa gumawa ng website, siniguro nito na madali lang mahanap sa mga kanto at palengke ng Pilipinas ang mga food recommendations na ibinigay nito sa mga user. Dagdag nila, masyon na lang mapadali ang pagpili ng isang tao ng kanilang kakainin mula sa classic Filipino ulam hanggang sa kilalang Pinoy street foods. Naniniwala rin sila na ang pagkain ay hindi lamang para sa tiyan, kung hindi pati na rin sa ating emosyon na maaaring magpakalma, magpasaya at magbigay ng kaunting comfort. At para sa mga nais sumubok sa naturang website, ay maaari nyo itong ma-access gamit ang link na ito. Para sa DZRH TV,
Ito si Dustin Bayog, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Sa ating next trending story, muling nagpaalala ang Civil Aviation Authority of the Philippines sa publiko na sundin ang safety regulations, partikular na sa pagdadala ng lithium-ion power devices sa paliparan. Yan ay matapos magliyab at sumabog ang isang power bank ng isang pasahero sa initial security screening checkpoint ng Roas Airport sa Capiz. Ang mga detalye tutukan sa report ni Angelica Cosme. Sumabog at nagliyab. Ganyan ang nangyari sa power bank ng isang pasahero na nasa initial security screening checkpoint sa Roas Airport sa Capiz. Ayon sa Civil Aviation Authority of the Philippines, mabilis namang naapula ang apoy at wala namang nasaktang individual. Lumalabas sa report na biglang kumislap ang power bank habang sinusuri ang bagahe ng babaeng pasaherong papuntang Maynila umaga nitong 24 ng Hunyo. Sinabi ng CAAP na sumobra sa itinakdang 160 watt-hour allowable capacity para maisakay sa eroplano ang sumabog na power bank. Pinuri naman ng ahensya ang mabilis na pag-aksyon ng Airport Security at Office for Transportation Security Screening Personnel sa nangyaring insidente. Samantala, nagpaalala naman ang CAAP sa publiko na sumunod sa airline at airport safety police sa pagbiyahe, partikular na sa pagdadala ng lithium-ion power devices sa paliparan upang masiguro ang kaligtasan. Para sa DZRH TV, ito si Angelica Cosme, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. At para sa ating huling trending balita, pasintabi po sa mga kumakain ng tanghalian ngayon. Sakit dahil sa utot. Viral ang isang babae mula Amerika na may iniindang sakit sa sinus ng halos 7 taon dahil sa paglanghap ng labis na E. coli bacteria. Pero hindi ito mula sa anumang kemikal na galing sa kanyang trabaho o negosyo, kundi dahil sa pag-utot ng kanyang ex-boyfriend. Ang buong kwento sa kakaibang insidenteng ito, tutukan sa trending report ni Rovic Manuel. Isang social media personality ang nag-viral kamakailan dahil sa kaniyang pahayag at revelasyon sa kung paano niya nakuha ang kaniyang sakit. Tinamaan kasi ito ng matinding impeksyon sa sinus dahil umano sa utot ng kaniyang dating nobyo sa kaniya. Ayon sa travel vlogger na si Christine Caunel, 7 taon naman raw siyang pinahirapan ng malalang sinus dahil sa nakuhang impeksyon sa kaniyang ilong noon pang 2015. Sa isang video sa TikTok ni Christine na ngayon ay deleted na, sinabi nitong nakuha raw niya ang sakit mula nang malanghap ang utot ng kaniyang ex-boyfriend. Ayon dito, hindi naman daw sinasadya na mapautot ang kaniyang ex na nagbibihis ng oras na iyon sa kanilang hotel na tinutuluyan. Nakaharap daw umano kasi ito at saktong naamoy ni Christine. Ilang araw lang umano nakalipas ay nagsimula na siyang makaranas ng mga sintomas tulad ng matinding nasal congestion, sipon, lagnat at labis na pananakit ng ulo. Ayon sa mga doktor na sumuri sa kanya, impeksyon umano ito sa sinus dahil sa E. coli na isang uri ng bakterya na karaniwan lamang nakikita sa bituka at sa dumi. At posible daw na pumasok sa katawan ito ni Christine dahil sa mahina niyang immune system sa panahong iyon dahil kagagaling lamang nito sa operasyon. Kwento pa ni Christine, sa kabila ng mga ibinigay na gamot ay bumabalik-balik pa rin daw ang kanyang impeksyon at doon na siya pinayuhang sumailalim sa operasyon. Ika nga ni Christine, ito na nga raw ang posibleng best breakup revenge na makukuha ng isang tao sa kanilang ex. Para sa DZRH TV, ito si Rovic Manuel, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. At yan ang mga kwentong kinagiliwan, pinusuan at gumawa ng ingay sa social media. Kung meron din kayo mga katulad na istorya, ay i-share nyo na yan sa ating comment section. O di naman kaya, ay itag nyo kami sa TikTok at DZRH News. Magkita-kita tayo muli bukas para muling himayin, tuklasin at buuin ang mga detalye para kapag nakita mo ang viral video na may nag-share, ikaw na mismo ang magdaragdag ng mga impormasyong nalaman mo sa TNVS, Trending and Viral Show. Mula sa kauna-unahan sa Pilipinas, DZRH, ako po si Arnold Herrera. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino.